Sa mga nagre-request nito, ito na guys, pag-uusapan na natin ang comparison ng 361 degrees Furious Future 2 at itong 361 degrees Flame 4. Pasensya na kayo guys kung di ko kagad kayo nasasagot sa mga tanong nyo tungkol sa dalawang sapatos nito kasi bukod sa paggagawa ko ng video, meron pa akong ibang ginagawa sa buhay. Nga pala guys, yung ginawa kong video ay hindi lang tungkol sa dalawang sapatos na ito. Itong video nito ay ginawa ko din para dun sa mga nagpapakalat sa akin ng misinformation sa ibang YouTube channel. Dati sinisiraan nila itong sapatos na ginagamit ko at ngayon naman ang sinisira naman nila yung pagkatao ni Jubs TV. Dati kasi hindi ko pinapansin yung mga misinformation na sinasabi sa akin ng iba dahil sa hindi naman totoo yung sinasabi nila sa akin na misinformation. Pero na-realize ko dito sa mundo ng social media platform, kapag hindi ka nagsalita, akala ng iba totoo yung sinasabi ng misinformation. So ngayon hindi naman nanahimik si Jubs TV. Pagtatanggol ko na yung sarili ko. Paalala ko din yung mga comment nyo, hindi ko nalalagyan ng shades yung pangalan at yung picture nyo. Naka-public naman yung mga comment nyo. Ginagawa ko lang na sinishadean ko yung mga pangalan at picture nyo, sign of respect sa inyo. Pero wala kayong respect sa akin. Disclosure, itong dalawang sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official authorized sellers na nakabase kay sa Shopee at TikTok Shop para i-test at gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para i-test at gawa nito ng review at lahat ng sasabihin ko dito ay base sa experience ko. Pag-usapan natin guys ang upper line nito. Parehas breathable ito kasi nung tumatakbo ko na mabilis, hindi ako nakakaramdam na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Nakalak din ng maayos yung paa ko dito sa dalawang sapatos na ito at hindi ako nakakaramdam na gumigewang yung paa ko kapag tumatakbo ako. Pero magkaiba yung technology na ginawa sa upper layer nito para mailak ng maayos yung paa natin dito sa loob ng sapatos. Dito sa Flame 4 ay butterfly strap, so kapag nasa loob ng sapatos yung paa mo at hinigpitan mo ito, ramdam mo talaga na humigpit ito doon sa paa mo. So ibig sabihin, nakalak ng maayos yung paa mo dito sa loob ng sapatos. Dito sa isa, wala tong strap dito sa loob ng sapatos para mag-lock ng paa nyo dito sa loob ng sapatos. Pero may ilak pa rin yan ng maayos yung paa nyo kasi yung kanyang tang ay medyo stretchable. Tapos kung mapapansin nyo, hindi masyadong paumbok yung kanyang upper layer. Kung hindi nyo naintindihan guys yung sinabi ko, kung mapapansin nyo itong Flame 4 pa-curve, pabilog yung kanyang upper layer. So, ibig sabihin, roomy yung toe box nito. Dito naman sa 361 degrees Furious Future 2, padapa na kagad yung kanyang upper layer dito sa may toe box. So, ibig sabihin, itong upper layer niya, hindi ganun ka-roomy. Pero itong kanyang tang ay medyo stretchable. Kaya mag-fit pa rin ito ng maayos sa inyo. Kumbaga, parang naka-gloves yung pakiramdam nyo dito. Sa pagiging comfortable ng upper layer nito, pares itong comfortable pero mas gusto ko yung pakiramdam ng upper layer nito. Doon sa nagpapakalat na si Jubs TV daw ay takot na hindi padalhan ng mga sapatos na ito. Playing safe yung ginagawang video. Para sabihin ko sa iyo, hindi ako takot, hindi padalhan ng mga sapatos na ito. Bakit? Galing ako sa wala. Gumagamit ako ng ukay na sapatos for your information. At proud akong tumatakbo na ukay lang yung ginagamit kong sapatos. Baka hindi mo rin alam. Playing safe si Jubs TV, magpakatotoo ka. Yun ang sabi mo. For your information, pinaglalaanan ko ng malaking oras yung paggagawa ko ng video sa mga sapatos na ito. Yung unang araw ay specs kasi sa umaga, sobrang busy ko. Sa hapon ko ginagawa yung specs. Pangalawang araw, yung takbo ko, tapos yung performance at opinion ko. At sa hapon ako nag-i-edit at minsan inaabot ako ng gabi. Naghahapunan na nga yung pamilya ko, kumakain na, ako pa rin, nag-i-edit pa rin ako. Makagawa lang ako ng maayos na review ng sapatos. Tapos sasabihin mo sa akin, magpakatotoo ako? Doon sa nagsabi na lahat daw ng sapatos na nire-review ko ay lahat ay maganda. Pes, lahat ng sapatos na yan talagang magaganda. Walang tapon. Pero may mga cons naman yan. Binabanggit ko sa video. Banggitin ko lang sa inyo yung mga previous video ko, yung 2023 at yung first quarter ng 2024, medyo maikli yung ginagawa kong video. Hindi siya ganun ka-details dahil sa nangangapa pa ako kung paano mag-review ng sapatos. So ngayon, natuto na akong mag-review ng maayos ng sapatos ng mga ito at napatunayan ko sa inyo na mataas ang quality ng mga sapatos nila. Hindi ko sinasabi guys na perfect itong mga sapatos na ito, pero i-compare ko sa ibang big brand ng running shoes, napaka worth it nitong bilhin. Isa na lang guys, bago ko ipagpatuloy yung comparison ng dalawang sapatos na ito, sasabihin ko lang ito para dun sa mga nagpapakalat ng misinformation sa akin. Meron akong privilege na pumili ng sapatos na i-review. At kapag hindi ako pumili ng isang sapatos, sila ang mag-o-offer
o pipili kung ano yung sapatos na gusto nilang ipa-review sa akin. So ang gagawin ko, iisa-isahin ko yung lahat ng sapatos nila. Titingnan ko yung specs ng sapatos, especially yung stock height ng midsole. At sa tagal ko na ginagamit yung mga sapatos nila, dun pa lang sa specs na yon, meron na akong clue kung maayos ba o maganda ba ang isang sapatos. Kaya yung mga nakikita nyo mga sapatos na yan, yung ibang mga shoe review ko, lahat yan piling-pili. Kaya masasabi ko na lahat talaga yan maganda. Pag-usapan natin guys ang midsole nito. Para silang nylon foam pero magkaiba yung kanilang process. Etong sa kapag nakita nyo, makikita nyo na para siyang styrofoam yung sinasabi nyo. May mga bitak-bitak. Ito namang isa, kapag nakita nyo sa personal ito ay makinis yung foam niya. Para siyang piba. So yung midsole nito guys ay parehas merong stock height na 36mm pero magkaiba yung kapal ng forefoot nila. So yung kapal ng forefoot nito ay 30mm tapos ito naman ay 35.5mm. Gaano ba kakapal yung 0.5mm? Ganyan ang sukat ng 0.5mm. Ito. Para manipis lang ano. So big deal ba yung estimated na pinakita ko sa inyo na 0.5mm sa kapal ng midsole nila? Para sa akin, hindi. So bago ko sabihin yung opinion ko sa pagiging malambot ng midsole nito, itong dalawang sapatos guys ay pwede natin may takbo ng mabagal na pace at mabilis na pace. Pero may nakakangat sa kanila sa iba't ibang senaryo. Pag-usapan natin guys ang pagiging malambot ng midsole nito. Parehas itong malambot pero mas malambot ito guys. Sa pagiging comfortable ng pagiging malambot ng midsole nito, parehas itong comfortable pero mas comfortable ito. Kung ikaw ay babae at gusto mo makagamit ng carbon-plated running shoes, ito ang piliin mo. Magugustuhan mo ang pagiging malambot nito. Sa ating mga lalaki at kung ikaw ay elite at tumatakbo ka ng pace na 330, 350, 410, ito ang piliin mo. Dahil sa mabilis yung reaction ng midsole nito sa ganyang pace kaysa dito. Kung ikaw ay lalaking tumatakbo ng 430 per kilometers, 5 minutes per kilometer, 6 minutes per kilometer, ito ang piliin mo. Mas comfortable yung pakiramdam ng midsole nito sa ganyang pace kaysa dito. May sapat na curve para sa pagiging aggressive. Meron ding sapat na curve para sa pagiging aggressive. So paras lang itong aggressive na dalawa. Yung carbon plate naman nila ay magkaiba ang technology pero parehas lang naman ang performance ito. May dagdag sa proportion at stability. Sa pagiging stable naman itong dalawa, dinaan ko ito dun sa paborito kong ruta. Sa pinakamahirap na ruta. May pababa, may pataas na ruta, may palikong ruta. Parehas lang silang stable. Yung rubber outsole naman ito ay parehas lang ang material. Parehas din makapit sa kalsada. Tingnan natin guys kung alin na makapal sa dalawa. So, yung Flame 4, Furious Future 2. So, kapag tinitinan ko ito guys, makapal yung sa Flame 4. So, ito ang kanilang insole. Parehas flat. Tingnan natin kung alin na makapal sa dalawa. Parehas lang sila ng kapal. Sa pagiging durable nitong dalawang sapatos, para silang durable. Matibay yung upper layer, matibay yung mga dikit, matibay yung midsole, matibay yung carbon plate, at matibay yung mga rubber outsole nila. Pero mas tatagal yung rubber outsole ng Flame 4 kasi mas makapal ito. Sa pagiging maganitong dalawa, itong 361 degrees Flame 4 ay tumitimbang ng 195 grams. Tapos ito namang 361 degrees Furious Future 2 ay tumitimbang ng 199 grams. So ibig sabihin, maganitong 361 degrees Flame 4. Kung tatanungin nyo naman kung ano ang opinion ko, kung alin ang gusto ko sa dalawa, alin ang pipiliin ko sa dalawa, kung gagamitin ko sa racing, ito yung gagamitin ko. Dahil sa ang target pace ko lang naman ay 430 to 5 minutes per kilometer. So ayan na masabi ko sa dalawang sapatos na ito. Sana nakatulong itong video na to sa inyo. Sana hindi kayo magsawang magsuporta sa akin. At kung interested po kayo dito sa dalawang sapatos na ito, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at run safe po.